Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, inimbestiga ni Gadon si Ador tungkol sa tao na liningkis ng sawa. Inutusan ni Gadon si Ador na hanapin ito. Lalo namang nagtaka si Jabla kung bakit binubusog ni Gadon si Buaya Komando. Samantala, sa bahay ni na Artemis, napansin ni Artemis ang kakaibang kilos ni Riani. Pagbalik naman ni Gadon sa farm, sinabi ni Ador na sobrang busog ang buwaya, pero hindi sinabi na tao ang linunok ng buwaya. Dahil dito, buo ang tiwala ni Gadon at paniniwala niya na hindi alam ni Ador na tao ang tunay na kinain ng alaga niya. At nagtaka rin si Gadon dahil parang nagmalasakit ang matanda kay Ador. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Tuwang-tuwa si Amar na sumama sa akin. At hindi lang ngayon na pagkakataon. Marami pa. At marami pa rin din siyang mararating at malalaman. Pero si Riani, ano kaya ang nararamdaman kung kasama o sinasama ko si Amara? Wala kaya siyang ibang iniisip? Lalo na malapit si Amar sa akin. Sabagay,
magninong naman kami sa pagkakalam niya. Di lang niya alam ang katotohanan. Wala pa rin si Sir Gadon. Hindi talaga siya tumatagal dito sa bahay. Para bang lagi na lang siyang wala. Kahit sa mga anak niya, sobrang busy. Maliban pa sa trabaho niya bilang congressman. Abala rin siya sa sandamakmak niyang negosyo. Ay, nako. Ganito siguro ang mga tunay na mayayaman. Sabi nga nila, walang problema dahil nasa kanila na ang lahat. Pero, marami rin pala ang parang walang kapayapaan ng isip. Dahil iba-iba rin ang pinagdadaanan nilang suliranin. Narinig ko ang ugong ng sasakyang bumaba sa rooftop. Alam ko na sina Sir Artemis at Ammar. Tulog na ang lahat kapag ganitong oras. Mula pa nang magsimula ang bakasyon ni Ammar, madalas na silang umaalis ni Sir Artemis tuwing gabi. Alam ko naman kung saan sila nagpupunta. At alam kong hindi sasayangin ni Sir Artemis ang pagkakataong ilayo si Ammar sa kapahamakan. Yaya Masa, wala si Daddy. Ayaw kong ma-stress si Lola. Kaya ikaw ang pagsasabihan ko. Gagamitin ko muna yung isang kotse ni Daddy. O bakit, Aris? Saan ka pa pupunta? Pupunta ako sa farm. Doon kay Mang Ador. Ano? Kaya ko nagmangbaneho. At alam ko na rin ang daanan papunta sa farm. Nako, ano na namang naiisip mo at pupunta ka sa farm? Hindi naman na kasi pumupunta si Mang Ador dito sa bahay. Ano bang sasabihin mo kay Ador? Wala namang importante. Nababagot lang ako. Wala akong ginagawa. Matagal pa bago magsimulang pasukan. Hindi ka pupunta ron. Magagalit si Daddy mo. Huwag niyong sasabihin sa kanya. Ay, hindi pwedeng hindi ko sabihin kung magtatanong. Sige na. Babalik ako kaagad. Alis na ako, Yaya. Aris! Huwag mong sasabihin kay Daddy. Nako, huwag kang pupunta doon, Aris. Baya at sawa ang nandoon. Yun nga ang gusto kong puntahan. Gusto ko talagang sumakay sa buhaya. Ay, Diyos ko naman. Iiral na naman ang pagkakulit, ang pagkatikas ng ulo ni Aris. Ano na lang ang sasabihin ko kapag hanapin siya ni Madam Shona at ni Sir Gadon? Ano ba naman sa tandang Jamla? Sabi niya, pakainin ko daw yung sawa. Kasi siya daw ang magpapakain sa buhaya. Pero, ako, wala naman akong makitang buhaya dito. Baka pinalabas niya ulit. Naku naman. Saka lang. May sasakyang paparating dito sa farm. Teka lang. Parang kotse ni Sir Gadon. Totoo. Ay, sus. Baka naman yung mga tao niya na naman na may dalang ipapakain sa buhaya.
pala ang batang yan. Paparating. Malaki na rin. Maalala pa kaya niya ako? Magandang pagkakataon ito. Mabuti pa'y puntahan ko sila Ador tao. May matandang babae na papalapit dito. Parang pamilyar sa akin ang matandang yan. Sigurito Aris, baka natatakot ka sa papalapit na matandang yan. Siya ba si Tandang Jabla? Oo, siya nga. Mabuti naman at di mo pa nalimutan. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Kaibigan ko siya. Matalino siya. Ah, matalino? Oo. Ang dami niyang itinuro sa akin noon. Oh, talaga? Oo. Oh. Mahaba ang buhay niya. Buhay pa pala. Lumapit ka rito, Tandang Jabla. Magpapakita ako bilang mabait na lola sa batang yan. Mabait ka ba niya, di ba, Lola? Oo. Nakakaintindihan. Pwede mo siyang maging kaibigan. Gusto ka niya. Bigyan mo ng pagkain. Ano ang kinakain niya? Gusto niya ang buhay na manok. Wow! Ganun ba? Exciting naman sigurong panoorin kung paano niya kainin yung buhay na manok. Oo. Siyempre. Presko. Ba't hindi mo ako pinapansin? Dapat ikaw ang magsabi na gusto kong humiga sa likod ng buhaya. Ano? Hindi ka ba natatakot? Nasasakay sa kanya? Magkaibigan nga kami. Alam mo, naalala ko nung bata pa ako. Pinatayo mo ako sa likod ng buhaya. Siya rin ba yung buhaya noon? Naalala mo pala. Hindi mo nakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan. Nagalit pa sa akin si Daddy. Matalino talaga itong batang ito. O sige. Sabihin mo sa kanya na pumagilid dito. Ayaw kong tumalon sa swimming pool niya. Huwag kang mainip. Inihintay pa natin si Ador. Naghanap pa ng manok na ipapakain sa kanya. Ganun ba? Nanghuli pala ng manok si Mang Ador? Oo, para presko siyempre. Para sigurado tayo. Kailangang busog ang buhaya. Kung hindi, ikaw ang kakainin niya. Ganon? Hindi naman pala totoong kaibigan kung ganon. Makinig ka. Ha? Parang tao rin yan. Ayaw niya ng chismis. Ano? Huwag mong pagtawanan ang sinabi ko sa'yo, batang tao. Maniwala ka. Ano ang tawag mo sa akin? Batang tao? Oo.
Bata ka pa ring tao. Tama na nga yan. Kung ganon, pwede rin kitang tawaging matandang tao. Um, Basta wag mo akong tatawagin ng ganyan. Ayan na si Ador. Pakainin mo na yung buwaya. Busog na yung buhaya. Ang galing. Ang bilis niyang lunukin yung 3 manok kahit nagwawala pa. Nagugulat ako sa iyo, Aris. Hindi ka man lang natakot na manood. Ang galing niyang kumain. Nakakamanghang panoorin. Ano? Ay, Diyos ko. Iba talagang ugali nitong anak ni Sergado. Ayan si Daddy. Siguradong hahanapin niya si Kuya Aris. Kawawa naman si Yaya Masa. Tiyak, siyang sisisihin ngayon. Carmina, iha. Libro yung hawak mo. Wala ka na bang ibang iniisip kundi Dad. mag-aral? Mas mabuti pa kung laptop o cellphone ang nakikita ko. Para makita kong naglalaro ka ng games o ikaw mismo ang nag-games. Hindi naman ako mahilig sa games, Dad. Come on, iha. Mag-relax ka naman ngayong semestral break. Pagaanin mo rin ang utak mo. Nasaan ang kuya mo? Wag na po sana kayong magalit, Dad. Pinilit niya talagang pumunta sa farm. Ano? Nasaan si Masa? Ay, baka nasa kwarto ni Lola. Sabi niya kasi pakakainin niya. Bakit pinayagan niyang pumunta si Aris sa farm? Kakausapin ko si Masa. Ay, naku. Magagalit talaga siya. Punta rin ako doon kay Yaya Masa. Talagang palalayasin ko si Masa kapag napabayaan niya si Aris kung hindi niya kayang kontrolin. Daddy, umiiyak si Yaya Masa na pumasok sa kwarto niya. Hindi niya sinunod ang utos kong sabihin niya kay Aris para hindi niya ipilit ang gusto niya. Hindi naman talaga nakikinig si Kuya Aris sa sinasabi ni Yaya. Umalis agad siya. Dad, paalisin niyo ba talaga si Yaya Masa? Winarningan ko na siya. Kapag inulit pa niyang hindi niya sundin ang utos ko, paalisin ko na siya. Daddy, kapag pinaalis niyo siya, wala nang mag-aalaga kay Lola. Sino pa ang sasama sa akin kapag gusto kong mamili? Hindi naman ako masamahan ni Lola kasi mahina na. Ano? Please, Dad. Huwag niyong pagalitan si Yaya Masa. Baka siya pa mismo ang umalis kahit hindi niyo siya pinapaalis. Ako na lang ang kawawa dahil wala na akong makasamang kapag may bibilhin ako. Ayaw kasi akong samahan ni Kuya Aris kasi makabastusin daw ako ng mga standby dyan. Ay, Dad. Huwag ka nang umiyak, iha. Daddy. Ayaw kong makita kang ganyan. Bakit ganito?
Parang nakikita ko si Olivia sa ugali ni Carmina. Kapag ganito siyang nasasaktan. Sabi ko nga mabait si Buhaya Komando. Pero grabe naman. Pinilit niya ako kahit hindi pa ako handang maligo nang wala sa oras. Ang lamig-lamig kaya. Ang baho naman ng buhaya. Ayaw mo ba ang amoy ni Buhaya? Hindi yata napapalitan ng tubig sa swimming pool. Sabihin mo kay Ador Tao. Oo. Kailangan talagang mapalitan ang tubig sa swimming pool para hindi mabaho si Buhaya Komando. Umaayon sa akin ng pagkakataon. Hindi natatakot sa akin ang anak ng matapang na tao. Hindi rin sila takot kay Buhaya Komando. Pero hindi nananakit ng bata. Hindi ako magsasayang ng panahon. Hindi ko nauutusan si Ador Tao. Ako na mismo ang magmamanman sa taong gusto kong mautusan. O kaya at kung kaibigan pala nitong si Arisa ang sinasabi ko noon na dapat niyang manmanan. Oo. Oo nga. Maalala ko na. Magkakilala pala sina Aris at ang nasabing binatilyo. Lola Ganda, ba't ba parang tuwang-tuwa kayo? Wala. Masaya lang ako. Natatawa ako kapag nakikita ko kayo. At bakit naman natutuwa ka kapag nakikita mo ako? Dahil ba sa kulubot kong mukha? O kaya'y dahil pangit ako, ha? Oo, tama ka. Pero hindi ka nakakatakot sa paningin ko. Ha? Parang si Lola ko lang. Kulubot ang mukha ni Lola. Mahina na siya. Hindi tulad mo. Malakas pa sa edad na yan. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwentong pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!